So, yan pala yung isa sa maganda. Yun ang isang magagawa na natin na hindi tayo maasa sa mga politiko tsaka mga yung pag-prepare natin sa next generation. Actually, yung bagay niyan, kahit na sino magulang, pwede yan ang simulan yan, hindi ba? Na nakaririnig ng ating program ngayon, hindi ba? Pwede na nilang simulan yan sa kanilang mga anak. At ipakita syempre, set by example din talaga, no? Kaya on the part of the parents, minsan sakripisyo din. Kailangan ipakita mo na sa mga anak mo na yung ginagawa mo tama. Yeah, actually yung salitang sakripisyo dahil hindi ka nanganak ng 8 o 9, hindi rin talaga sakripisyo kasi ang sakripisyo kung nanganak ka ng marami at nakita mo, napapanood mong naghihirap sila, yun ang sakripisyo. Ang sinasakripisyo mo, yung mga buhay ng mga bata. Yun ang. Tsaka ikaw din mismo na napapanood mong nagugutom yung mga anak mo. Yung iba sa takot, tumakbo pa. Lalong kawawa palalo yung Ang masakit pa dyan, yung bisa nagsusuicide, nagpapakamatay, lalong kawawa yung naiwan. Di ba? Yeah. Sa halip na may tumulong sa kanila, mga alaga, sila pa ngayon ang mga problema sa pagpapalibing mo. Medyo masakit yun, ano? Okay, from Albert, no? From Pampanga, sabi niya, how many more months Lablan City will be materialized? Ayan. Inintay po namin ngayon sa sa darating na halalan. Tapos i-presenta na po namin with the use of media. Meron po kaming ginagawa ngayon na media forum. TV crew. Para malaman ng bayan na ito ang solusyon sa problemang ganito. Yes. No? So, kung naka-expose siya sa media at naririnig ng bayan, naniniwala po kaming actionan niya yun dahil yung palang ang solution sa problema natin. Yes. No? So hopefully po by the time na mag-election nag-uumpisa na rin po ang plano para sa Lablan City. Okay. Aside from talking the Lablan City in our program, di ba, Engineer, no? Opo. So, nagpaplano po kami ng ang aming pong grupo, yung TV Crew Riders, no? Magkakaroon po kami ng forum. Parang TV Crew News Forum. At ang aming pong agenda na dadalhin sa aming mga may guest na mga politicians, kasama ng mga presidentiables, mga congressman, mga legislators, ay itong pinag-uusapan po natin sa ating programa. So, lalong-lalo na itong dapat suportahan ng mga politiko, itong sinasabi nga, binanggit na rin ni Kamar kanina, itong charter change. Dapat magkaroon talaga, isulong na talaga ang charter change. Lalo na yung limitation sa ownership ng foreigner, di ba? Investors, di ba? Actually, ito ang susi para maipundar ang Lablan City. Actually, Albert, ito ang dahilan kung bakit hindi maisulong ang Lablan City dahil doon sa limitation ng ownership. Nasa Constitution na 60-40. Yun po nangyari po sa Sungdu City sa Korea. Nung nagkaroon nga sila ng charter change tungkol dun sa ownership din. Kasi ganun din yung wrong interpretation ng patriotism. Parang gusto nyo sa inyo lahat, pero wala naman nangyayari. Samantalang kung ganito, yung pala ang solusyon para umasenso yung bayan nila. So, ganun nga nangyari sa Korea. Nagkaroon sila ng charter change. Naging liberal yung pagpasok ng investor. Pumasok maraming investor, billions of dollars worth na investment. Nagawa itong Sungdu City. Hopefully, ganun din po ang mangyari dito sa Lablan City. Ayan, Okay, may sundot na tanong si Albert, Sabi niya, after the election, if our constitution will be the same, is there still a chance the Lablan City will begin? Meron pa rin po, pero mahirap po, tsaka mabagal kasi kung kulang ang
foreign investment, mukhang mahirap mahirap mangyari. Aha. Kailangan talaga yung charter change dun sa yung Pero if it's still possible, halimbawa, magtulong-tulong lahat itong mga billionaires IPANs natin, sila na mismo ang bahala na mag-develop. magbenta at saka mag-develop nung Loveland City. Pwede pa rin. Pero mas maganda kung talagang tanggalin yung limitations ng ownership. Ang mangyayari pag tinanggal yun, mabilis ang development ng Loveland City, mabilis ang pagkuha ng maraming investors, trabahador na sa Pilipino, biglang maraming trabaho dito, tapos maraming papasok na mga foreign investors. Bukod sa investor, yung tinatawag na medical tourism, education tourism, tapos yung entertainment tourism, tsaka retirement. Yun ang magagawa ng mabilis na pag-develop ng Loveland City. Ayun. Yun yung single magic bullet para ma-solve ang mga kakulangan ng trabaho ng Philippines. Okay. Wala na tayong oras, Engineer. Okay, sorry. Thank you, Saldi and Albert, for having me, and thank you, everybody. Hope to see you next week. Okay. So, meron pahabol na text. Basahin lang natin, Engineer, no? Okay. Caller Albert ulit. Many politicians and religious hierarchy were hard-headed to change the Cory Constitution. Ayan, matitigas na ang ulo. Pero pagka na po namin sa media forum, siguro ang mga mamamayan mismo, sila na rin ang magtutulak sa mga politician na yung pala ang solution, di kailangan gawin na nila. Yes. At saka marami ng mga politiko ngayon na talagang nagsusulong yan. So, tingnan natin pagkatapos ng eleksyon kung ano ang mangyayari. Diba, Engineer? Okay. Pero, syempre, hindi hihinto ang ating programa at ang ating gagawing news forum para may parating sa mga politiko kung ano dapat nilang gawin. Diba, Engineer? Yeah. Okay, thank you very much, Engineer. Good evening. And thank you, everybody, and good night. Yes, po. At siyempre, sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating programa, maraming salamat po. Gaya po ng aming napag-usapan kanina po, isa pong tila napakagandang solusyon para sa ating lahat kung ang attitude na sinasabi nga po ni Engineer Art Uy, yung may kinalaman sa pagiging kinabukasan ng mga bata sa susunod na mga henerasyon ay dapat na quality life. Good quality life ang dapat isipin po ng bawat isa sa atin upang ang lahat ng problema na nagdudulot po ng kahirapan sa kinabukasan ay pangkalahatang mawawala ng biglaan. Kung ang mga susunod na henerasyon ay nandoon yung pagiging responsable sa kanilang mga pamilya. So magandang gabi po sa inyong lahat.